Ang pagbabago ng pananaw. Isang kuwento sa Oxford. Tapos na ang panahon ng paghabol sa mga dambuhalang bansa. Ngayon, ang buong mundo ay nag-aabang, pinipigil ang kanilang hininga para sa susunod na hakbang ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi na isang bansang humahabol. Ito na ang bansang tinitingnan at binabantayan ng mga makapangyarihang bansa. Sa loob ng mahabang panahon, simple lang ang kaayusan ng mundo. Ang Amerika ang nasa tuktok, habang ang China at Rusya ay nagbabanta sa posisyong iyon. Ngunit kamakailan, isang kakaibang pangyayari ang paulit-ulit na nagaganap sa mga strategic report ng Amerika, sa mga military exercise ng China, at sa mga security analysis document ng Rusya. May isang bansang laging nababanggit. At hindi ito nagkataon lang. Ang bansang ito ay hindi Amerika, China o Rusya. Ito ay isang bansang may maliit na teritoryo at walang gaanong likas na yaman, ang Pilipinas. Nang ibunyag ang katotohanan ito sa isang lecture sa Oxford sa Inglaterra, ang buong silid-aralan ay biglang natahimik. Ang Pilipinas ay mas nauuna pa kaysa sa ating inaakala. Bakit nga ba nagsimulang mag-alala at bantayan ng mga pinakamakapangyarihang bansa sa mundo ang Pilipinas? Bago tayo magpatuloy, saan mo man naririnig ang kwentong ito, ibahagi mo sa comment section. Ika-6 na pwesto. Nang makita ko ang numerong iyon, 3 bagay ang sabay-sabay na nangyari. Ibinagsak ni Juan ang kanyang ballpen sa mesa. Tinitigang muli ng isang estudyanteng Aleman ang screen. At ako, napigil ko ang aking hininga. Isang bansang walang kasaysayan ng pagiging imperyo, walang mga kolonya, at walang saganang likas na yaman, ay mas mataas pa sa ranggo kaysa sa Inglaterra, mas mataas pa sa Pransya, mas mataas pa sa Alemanya. Gusto kong magtanong, anong ibig sabihin ito? Pero hindi ko maibuka ang aking bibig. Ako si Edward Blackwood. Nagtapos ako ng doctorate sa International Politics sa Oxford University at nagtrabaho bilang strategic advisor sa British Foreign Ministry. Naging bahagi rin ako ng policy analysis para sa NATO. Ang lolo ng aking lolo ay isang British naval officer noong World War I. Ang lolo ko naman ay isang colonial administrator sa mga huling araw ng British Empire. Ang aking ama ay isang diplomat noong Cold War. Lumaki ako sa ganitong kapaligiran at nagkaroon ako ng isang matibay na paniniwala na ang kaayusan ng mundo ay idinisenyo ng Inglaterra, ipinagpatuloy ng Amerika at ang ibang mga bansa ay gumaganap lamang ng kanilang mga papel sa loob ng malaking balangkas na iyon. Hindi lamang ito kaalamang akademiko, ito ang mismong pagkakakilanlan ko. At doon ako nakaupo sa isang hapon sa lecture room ng political strategy sa Oxford. Tahimik ang silid, gaya ng dati, at ang sikat ng araw ng taglagas ay marahang pumapasok sa mga bintana. Dahan-dahang nagsalita si Professor Fenwick at sa screen ay lumabas ang paksa ng araw na iyon, Analysis of Current World Power Rankings. Sabay-sabay na binuklat ng mga estudyante ang kanilang mga notebook. Kinuha ko rin ang aking panulat. Ang ganitong uri ng pag-aanunsyo ng ranggo ay isang karaniwang proseso sa bawat semestre at ang mga resulta ay palaging nasa loob ng inaasahan. Kaya't panatag ako. Nagsimulang lumabas ang mga numero sa screen, isa-isa. Amerika. Isang napakakaraniwang resulta. Walang tumutol. China. Inaasahan din. Kung isa sa alang-alang ang ekonomiya at populasyon nito, katanggap-tanggap ang ranggo. Rusya. Isang bansang nananatiling maimpluwensya dahil sa lakas militar at likas na yaman. Tumango ako habang patuloy na nagsusulat. Inglaterra. Sa sandaling iyon, isang mahinang buntong hininga ng ginhawa ang kumalat sa silid. Mahigit sa kalahati ng mga estudyante ay mula sa Inglaterra o sa mga bansang Commonwealth at iisa lang ang aming iniisip. Ang kaayusan ay nasa panig pa rin natin, Pransya. Hanggang dito, payapa ang lahat. Ang mundo ay ang mundong kilala pa rin natin at ang hierarkiya ng mga makapangyarihang bansa ay gumagalaw sa loob ng lohikang natutunan natin. At pagkatapos, 6. Pilipinas. Sa sandaling lumitaw ang pangalang iyon sa screen, nagbago ang hangin sa silid. Si Juan de la Cruz, na nakaupo sa tabi ko, ay ibinaba ang kanyang panulat, bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Siya ay isang henyo mula sa University of the Philippines, isang iskolar ng gobyerno na ipinadala ng Department of Foreign Affairs. Malinaw sa kanyang mukha ang hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa kabilang hanay, may isang taong mahinang tumawa ng tuyo. Ang estudyanteng mula sa Alemanya ay 2-3 beses na tiningnan ang screen.
Ang estudyanteng Pranses ay nakatitig sa propesor, tila naghihintay ng paliwanag. Itinigil ko ang pagsusulat. Ang kamay kong may hawak na panulat ay nanigas sa ere. Pilipinas? Isang bansang walang kasaysayan ng pagiging imperyo? Isang bansang dating kolonya? Isang bansang walang langis, bakal o tanso? At ang pangalang iyon ay nasa itaas ng Inglaterra. Nasa itaas ng Alemanya. Oo, nasa itaas ng aming Inglaterra. Ito ay higit pa sa isang simpleng ranggo. Ito ay isang hamon sa mismong definisyon ng isang dakilang bansa na aming pinag-aralan. Nagtaas ng kamay si Juan. Propesor, nawala sa boses niya ang karaniwang kahinahunan. Sigurado po ba kayo sa ranggong ito? Saglit na natahimik si Professor Fenwick bago tumango. Oo, sigurado ako. Ang sagot ay napakaikli, kaya't mas lalo itong naging mabigat. Paano naging mas mataas sa Inglaterra? Hindi po kapanipaniwala. Lumakas ang boses ni Juan. Ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa pa lamang. Mayaman kami sa kultura, pero itong Pilipinas, ang Pilipinas. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Dinaig ng emosyon ang kanyang lohika. At alam niya iyon. Kalmado pa rin si Professor Fenwick. Magandang tanong, Juan. At wala na siyang ibang sinabi. Hindi ako komportable sa katahimikang iyon. Dahil hindi niya sinagot ang tanong. Kung may mali sa lohika ni Juan, agad itong itutuwid ni Professor Fenwick. Ganoon siyang tao, ngunit hindi siya nagsalita. At ang katahimikan niya ay tila isang pag-amin na may punto si Juan. Nagtaas ako ng kamay. Professor, oo, Ginoong Blackwood. Pinanatili kong kalmado ang aking boses hanggat maaari. Tinanggal ko ang emosyon at sinubukang gamitin lamang ang lohika. Ang pagiging ika-6 ng Pilipinas, ano po ba eksakto ang basehan nito? Ang definisyon ng isang dakilang bansa ay malinaw, teritoryo, populasyon, likas na yaman, lakas militar, laki ng ekonomiya at kasaysayan. Ang Pilipinas ay hindi nangingibabaw sa alinman sa mga ito. Lalo na kung ikukumpara sa Alemanya o Inglaterra, tumingin sa akin si Professor Fenwick. Tama ka, Edward. Sa tradisyonal na pamantayan, hindi nangingibabaw ang Pilipinas sa alinmang kategorya. Kung gayon, hindi maipaliwanag ang ranggong ito, sabi ko. Saglit siyang natahimik bago magsalita. Hindi sa hindi maipaliwanag, nagbago na ang pamantayan. Nagbulungan ang mga tao sa silid. Nagbago ang pamantayan? Tanong ko. Oh. Ang mismong basehan sa paghusga sa isang dakilang bansa ay nagbago na at kapag muli nating kinalkula gamit ang bagong pamantayan, ang Pilipinas ay hindi dapat nasa ika-6 na pwesto. Inilipat ni Professor Fenwick ang slide sa screen at sinabi, ang Pilipinas ay dapat na mas mataas pa. Katahimikan. Isang mahaba at mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang umiling si Juan. Isinara ng estudyanteng Aleman ang kanyang laptop. Nagkrus ng braso ang estudyanteng Pranses. Nanatiling seryoso ang mukha. Nanatili akong hindi gumagalaw. Hawak ang aking panulat. Mas mataas pa? Hindi ko na nga maintindihan ang ika-6 na pwesto. Paano pa kaya ang mas mataas? Gusto kong magtanong. Profesor, ano po ba talaga ang ibig sabihin nito? Paano magiging mas mataas sa Inglaterra ang isang bansang walang kasaysayan ng pananakop at walang naipong yaman mula sa pagiging imperyo? Pero hindi ko maibuka ang aking bibig dahil ang ekspresyon ni Professor Fenwick ay hindi nagbibiro. Seryoso siya, mas seryoso kaysa dati, at ang kaseryosohan niyang iyon ang nagbigay sa akin ng kaba. Tahimik ang silid, kahit ang tunog ng pagsusulat ay hindi marinig. Walang nangahas magtanong. Lahat ay naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Sa araw na iyon, naramdaman ko, ang kaayusan ng mundo ay nayayanig. At sa sentro ng pagyanig na iyon, nakatayo ang pangalang Pilipinas. Ipinakita ni Professor Fenwick ang susunod na material. Sa screen, 5 puntos ang lumitaw sa ilalim ng pamagat na mga tradisyonal na kondisyon ng isang dakilang bansa. Saganang likas na yaman, malawak na teritoryo, kasaysayan ng pagkakaroon ng kolonya, maagang industrialisasyon, naipong kaalaman sa siyensya at teknolohiya. Ito ang 5 pundasyon ng international politics na aking pinag-aralan. Sabi ng propesor, ito ang pamantayang ginamit natin sa paghusga sa mga dakilang bansa, Inglaterra, Pransya, Alemanya, Rusya, Amerika. Lahat sila ay tumutugon sa hindi bababa sa 3 sa mga kondisyong ito.
Tumango ang mga estudyante. Sang-ayon din ako. Ngayon, paano naman ang Pilipinas? Tanong ng propesor. Mayroon ba silang saganang likas na yaman? Walang sumagot. Halos wala silang langis, karbon o bakal. Kung ikukumpara sa ibang mga dakilang bansa, halos hindi makita ang graph ng yaman ng Pilipinas. Kumusta ang teritoryo? Humigit kumulang 300,000 kilometro kwadrado. Mas malaki ng kaunti sa Inglaterra, ngunit 1,507 lamang ng Rusya at 1,003 ng Tsina. Lumitaw ang mga numero sa screen at ang pagkakaiba ay napakalaki. Nakita kong bahagyang tumango si Juan. Nagkaroon ba sila ng mga kolonya? Hindi. Ang Pilipinas ay hindi kailanman nagkaroon ng kolonya pagkatapos ng digmaan. Sa katunayan, sila pa ang bansang maraming nawala. Noong 1945, nawala ang lahat. Sa mga salitang ito, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Juan, ngunit hindi siya nagsalita. Maagang industrialisasyon? Ang Inglaterra noong ika-19 siglo, ang Alemanya noong ika-19. Ang Pilipinas, ang tunay na pag-angat ay nagsimula lamang noong mga dekada pagkatapos ng 1980s. Halos isang siglo silang nahuli. Patuloy akong nagsulat. Halos walang natugunan ang Pilipinas sa mga tradisyonal na kondisyon. Panghuli, ang naipong kaalaman sa siyensya at teknolohiya, ang Inglaterra ay nagluwal kina Newton at Darwin, ang Alemanya kay Einstein. Ang Pilipinas, hanggang sa kalagitnaan ng ika-20 siglo ay walang gaanong naiambag sa siyensya. Huminto sandali ang propesor. Sa madaling salita, sa 5 tradisyonal na kondisyon ng isang dakilang bansa, halos walang natugunan ang Pilipinas. Isang hangin ng ginhawa ang kumalat sa silid. Ganoon din ang naramdaman ko. Sabi ko na nga ba, kinuha muli ni Juan ang kanyang panulat at binuksan muli ng estudyanteng Aleman ang kanyang laptop. Tila babalik na ang lahat sa dati. Pero sa isang salitang iyon ni Professor Fenwick, muling natahimik ang silid. Paano nangyari na ang isang bansang walang taglay na kahit isa sa 5 kondisyong ito ay naging ika-6 sa mundo? Walang sumagot. Hindi rin ako nagsalita. May mas mahalaga pang tanong, sabi ng propesor habang inililipat ang screen. Paano kung hindi natin gagamitin ang mga tradisyonal na pamantayan at sa halip ay sukatin natin ang tunay na lakas ng isang bansa ngayon sa isang objektibong paraan? Iba't ibang indicators ang lumitaw sa graph. Laki ng ekonomiya, competitiveness sa teknolohiya, produktibidad sa manufacturing, lalo na sa electronics at BPO, halaga ng export, katatagan ng lipunan, antas ng edukasyon, at kakayahan sa inobasyon. Nagpatuloy ang propesor. Masyado tayong nakatingin sa mga naipon sa nakaraan bilang batayan ng pagiging dakila. Pero hindi ba't ang lakas ng isang bansa ay dapat sukatin sa kasalukuyang kakayahan, hindi sa nakaraan? Naramdaman ko ang pagkadismaya sa mga salitang iyon. Hindi maaaring baliwalain ang mga naipon sa nakaraan. Muli naming kinalkula gamit ang bagong pamantayang ito. Inilipat ng propesor ang screen. Isang bagong listahan ng ranggo ang lumitaw. Amerika, Tsina. Ngunit mula sa ikatlo, iba na. San, Pilipinas. Nagsimulang mag-ingay ang silid. Alemanya, Inglaterra, Pransya. Nanginginig ang aking kamay. Sandali po, sabi ko. Sinubukan kong kontrolin ang aking boses, ngunit hindi ko magawa. Ikatlo? Sinasabi niyo po bang mas mataas ang Pilipinas kaysa sa Rusya at Inglaterra? Tumingin sa akin si Professor Fenwick. Ginoong Blackwood, hindi ito opinion ko. Ito ang resulta ng objektibong datos. Anong datos? Ipakita niyo po sa amin. Anong mga indicators? At paano niyo kinalkula para makuha ang resultang ito? Hindi na ako mapakali. Ito ay isang direktang paghamon sa pananaw ko sa mundo na pinag-aralan ko sa buong buhay ko. Muling inilipat ng propesor ang screen. Una, ang kalidad ng ekonomiya. Hindi lamang ang laki ng GDP, kundi ang porsyento ng mga high-tech na industriya at serbisyo sa GDP at ang teknolohikal na antas ng mga produktong ine-export. Ang Pilipinas ay nangunguna sa mundo sa business process outsourcing, electronics assembly, at mabilis na lumalago sa digital economy at creative industries. Lumabas ang isang graph at kitang-kita ang kalamangan ng Pilipinas sa ibang bansa. Pangalawa, ang bilis ng teknolohikal na inobasyon. Kung titingnan ang porsyento ng R&D investment at ang bilis ng pag-adopt ng digital technology, ang Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas. Pangatlo, ang katatagan ng lipunan. Kung pagsasamahin ang crime rate,
kalidad ng edukasyon, healthcare, at corruption index, ang Pilipinas ay katumbas o mas mataas pa sa mga kanluraning bansa. At higit sa lahat, ang demographic advantage, isang batang populasyon sa isang tumatandang mundo, na puno ng mga numero ang screen. Pang-apat, ang kakayahang tumugon sa krisis. Kung susuriin ang bilis ng pagtugon na ipinakita nila sa mga pandaigdigang pandemya at krisis sa pananalapi, ang Pilipinas ay nasa pinakamataas na antas dahil sa kanilang resilience. Panghuli, ang impluensyang kultural. Kung susukatin ang soft power impluensya ng kultura, pambansang imahe at pandaigdigang epekto, mabilis ang pag-angat ng Pilipinas. Tulala akong nakatingin sa screen, hindi nagsisinungaling ang mga numero, ngunit hindi ko ito matanggap. Paano ang isang bansang walang likas na yaman, maliit ang teritoryo, at maikli ang kasaysayan bilang isang malayang estado ay makakalikha ng ganitong resulta? Ipinakita ni Professor Fenwick ang huling material. Isang pangungusap lamang ang nakasulat. Binago ng Pilipinas ang formula ng pagiging dakilang bansa. Dahan-dahang sinabi ng profesor, "Mga Ginoo at binibini, ang Pilipinas ay hindi naging dakilang bansa sa tradisyonal na paraan. Sila ay naging dakila sa isang bagong paraan. At ang paraang iyon ang tunay na sukatan ng lakas ng isang bansa sa ika-80 sa muntiwan siglo." Binalot ng katahimikan ang silid. Nakayuko si Juan. Ang estudyanteng Aleman ay nakatitig lamang sa screen. Humigpit ang hawak ko sa aking panulat. Gusto kong magsulat, pero hindi ko alam kung ano ang isusulat. Sa araw na iyon, unang beses kong napagtanto. Nagbago na ang mundo, at hindi ko man lang namalayan ang pagbabagong iyon. Pagkatapos ng klase, dumiretso ako sa library. Hindi ko matanggap basta-basta ang conclusion ni Professor Fenwick. Kahit malinaw ang datos, pakiramdam ko ay mayroon akong nakaligtaan. Nagsimula akong maghanap ng mga materyales tungkol sa Pilipinas, mga libro sa kasaysayan, mga ulat sa ekonomiya, mga statistical data. Pinagpatong-patong ko at binasa isa-isa. At nakita ko ang isang litrato. Ang itsura ng Maynila noong 1945. Wasak. Halos walang matatawag na gusali. Ang lungsod ay gumuho. Ang mga tao ay nakasuot ng gutay-gutay na damit. Ang mga bata ay walang sapin sa paa. Matagal kong tinitigan ang litratong iyon. Ito ang simula. Mula sa ganitong kalagayan, naging pangatlo sila sa mundo sa loob lamang ng ilang dekada. Sinuri ko muli ang statistics. Noong 1950s, ang per capita income ng Pilipinas ay halos kapantay ng pinakamahihirap na bansa sa Africa. Mababa ang literacy rate, wasak ang industriya, at hindi maayos ang supply ng kuryente. Umiling ako. Imposible ito sa teorya. Ayon sa teorya ng international politics na aking pinag-aralan, kailangan ng hindi bababa sa 100 hanggang 150 taon ang pag-iipon ng yaman at lakas para maging isang dakilang bansa. Ganoon ang nangyari sa Inglaterra, Amerika at Alemanya. Ngunit ang Pilipinas ay nagsimula mula sa ganap na pagkawasak sa loob lamang ng ilang dekada. Sinimulan kong ayusin ang proseso ng pag-unlad ng Pilipinas ayon sa dekada. 1980s. Pagbagsak ng diktadurya, pagbabalik ng demokrasya, simula ng reformang pang-ekonomiya. 1990s. Pagsisimula ng export-oriented growth, pag-usbong ng industriya ng electronics. 2000s. Ang pagsabog ng industriya ng BPO, pagiging world leader sa serbisyo. 2010s. Paglakas ng digital economy, pagtaas ng impluensya ng kultura. Ang bawat yugto ay tumagal lamang ng isang dekada. Isang kahanga-hangang bilis. Ngunit hindi lang bilis ang issue. Ang mismong paraan ay iba. Ang mga tradisyonal na dakilang bansa ay nagsimula sa likas na yaman, karbon, bakal, langis. Ginamit nila ito para sa industrialisasyon at ipinagbili ang kanilang mga produkto sa kanilang mga kolonya. Iyon ang formula. Ngunit ang Pilipinas ay hindi sumunod sa formulang ito. Dahil walang likas na yaman, pinili nila ang yamang tao, human capital. Dahil maliit ang teritoryo, nag-focus sila sa pandaigdigang serbisyo at export. Dahil walang kolonya, nakipagkumpetensya sila sa pamamagitan ng kalidad at kakayahan. Dahil nahuli sa industrialisasyon, namuhunan sila sa edukasyon. Dahil walang naipong siyentipikong kaalaman, gumawa sila ng selection and concentration. Habang isinusulat ko ang mga ito sa aking notebook, lalo akong nalito. Hindi ito isang exception. Ito ay isang ganap na kakaibang diskarte.
Kinabukasan, sa klase, iyon mismo ang tinalakay ni Professor Fenwick. Hindi sinunod ng Pilipinas ang formula ng mga dakilang bansa. Gumawa sila ng bagong formula. Inilipat niya ang screen at isang comparative chart ang lumitaw. Sa kaliwa, ang landas ng tradisyonal na dakilang bansa. Sa kanan, ang landas ng Pilipinas. Ang tradisyonal na landas ay ganito: pagkuha ng yaman, pagpapalawak ng teritoryo, pagtatatag ng kolonya, paglago ng industriya, pagpapalakas ng militar, pagkamit ng kapangyarihan. Inabot ito ng humigit kumulang 150 taon. Itinuro ng propesor ang kaliwang bahagi, ngunit iba ang landas ng Pilipinas. Pamumuhunan sa edukasyon, pagtanggap ng teknolohiya, export-oriented at service-led na industrialisasyon, pagkamit ng global competitiveness, pagpapalawak ng pandaigdigang impluensya. Nakumpleto ang proseso sa loob lamang ng ilang dekada. Nagtaas ng kamay si Juan. Profesor, hindi po ba dahil iyon sa tulong ng Amerika? Ang Pilipinas ay nakatanggap ng suporta mula sa Amerika noong Cold War. Tumango si Professor Fenwick. Magandang punto. Ngunit hindi lamang ang Pilipinas ang nakatanggap ng tulong mula sa Amerika. Maraming bansa tulad ng South Korea, Taiwan, Pakistan at Egypt ang nakatanggap ng katumbas o mas malaki pang tulong. Bakit ang Pilipinas at iilang iba pa lang ang nagtagumpay? Natahimik ang silid. Nagpatuloy ang propesor. Ang tulong ay hindi garantiya ng tagumpay. Ang mahalaga ay kung paano mo ito ginagamit. Itinuon ng Pilipinas ang tulong na iyon sa edukasyon at teknolohiya. Noong mga dekada 80 at 90, malaking bahagi ng budget ng gobyerno ng Pilipinas ang inilaan sa edukasyon. Ito ay katumbas na ng antas ng mga mauunlad na bansa noon. Isinulat ko ang numerong iyon. Sa panahon na katatapos lang ng isang madilim na yugto at nagsisimula palang bumangon, inilaan nila ang malaking bahagi ng pambansang budget sa edukasyon. Isang pagsusugal. Sa panahong nag-aalala sila para sa kinabukasan, namuhunan sila para sa malayong hinaharap. Ano ang naging resulta? Tanong ng propesor. Noong 1980s, hindi pa ganoon kataas ang literacy rate ng Pilipinas. Ngunit pagsapit ng 2000s, halos lahat ng mamamayan ay marunong nang magbasa at magsulat. Walang ibang bansa sa kasaysayan ang nagpabuti ng literacy rate sa ganoong kabilis. Ipinakita ng propesor ang susunod na datos. Ang populasyong may pinag-aralan ay naging mga skilled workers at sila ay nagtrabaho sa mga pabrika at opisina. Noong 2000s, kahanga-hanga ang pagtaas ng produktibidad ng service sector ng Pilipinas. Napuno ng graph ang screen at ang linya ng Pilipinas ay matarik na paitaas. Noong 2010s, lumipat sila sa mga technology-intensive industries. Nag-focus sila sa BPO, software development at digital services. Ang mahalaga rito ay ang selection and concentration. Hindi nila sinubukang gawin ang lahat. Pinili nila ang mga larangang may potensyal at doon nila ibinuhos ang lahat ng kanilang yaman. Itinuro ng professor ang screen. Bilang resulta, naging leader sila sa mundo sa BPO, game development at animation. Ibinaba ko ang aking panulat at nag-isip. Hindi ito swerte, ito ay isang sistematikong diskarte. Dahil walang likas na yaman, lumikha sila ng yamang tao. Dahil maliit ang merkado, nag-export sila ng serbisyo. Dahil walang teknolohiya, natuto sila at nagpabuti. Bawat isa ay lohikal at may kakayahang isakatuparan. Ipinakita ni Professor Fenwick ang huling material. Isang pangungusap ang nakasulat. Pinatunayan ng Pilipinas na mali ang teorya ng mga dakilang bansa. Dahan-dahang sinabi ng propesor, mga Ginoo at binibini, ang teoryang ating pinag-aralan ay pagsusuri sa mga matagumpay na kaso sa nakaraan. Ngunit nagtagumpay ang Pilipinas nang hindi sumusunod sa teoryang iyon. Ano ang ibig sabihin nito? Walang sumagot. Sinabi ng propesor ang sagot. Kung hindi maipaliwanag ng teorya ang realidad, mali ang teorya. Ang Pilipinas ay hindi isang exception. Ang Pilipinas, ang bagong pamantayan ng lakas ng isang bansa sa ika-21 siglo. Isinara ko ang aking notebook. Wala na akong mahanap na salitang pantutol. Ang mga numero, ang lohika, ang mga resulta lahat ay tumuturo sa Pilipinas. Sa araw na iyon, napagtanto ko, hindi ang Pilipinas ang mali, kundi ang aking pamantayan. Lumipas ang isang linggo, hindi ko pa rin matanggap ang conclusion ni Professor Fenwick.
Inaamin kong nagtagumpay ang Pilipinas sa isang bagong paraan. Ngunit ang pagiging pangatlo ay isang labis na pagtatasa. Nariyan pa ang Tsina at Rusya, hindi ba? Muli akong pumasok sa silid-aralan. Sa pagkakataong ito, determinado akong ako ang unang magtatanong. Pagkasimula ng klase, agad akong nagtaas ng kamay. Profesor, sa inyong lecture, inilagay niyo ang Pilipinas sa ikatlong pwesto, ngunit para sa akin, minamaliit ninyo ang laki at kapangyarihan ng Tsina. Tumingin sa akin si Professor Fenwick. Magpatuloy ka, Ginoong Blackwood. Binuklat ko ang aking notebook. Ang populasyon ng Tsina ay 1.4 bilyon, mahigit 12 beses kaysa sa Pilipinas. Ang teritoryo nito ay 32 beses na mas malaki. Ang Rusya may populasyong 140 milyon at teritoryong 57 beses na mas malaki. Paano natin babaliwalain ang ganitong kalaking pagkakaiba sa sukat? Nagbulungan ang mga estudyante. Nakita kong tumatango ang karamihan. Maging si Juan ay nagpakita ng pagsang-ayon sa unang pagkakataon. Nagpatuloy ako. Ganoon din sa likas na yaman. Ang Tsina ay nagpro-produce ng maraming rare earth minerals. Ang Rusya ay may pinakamalaking reserba ng natural gas at langis sa mundo. Walang yaman ang Pilipinas. Hindi makatotohanang isipin na malalampasan nila ang pagkakaibang ito gamit lamang ang teknolohiya at serbisyo. Kalmado si Professor Fenwick. Napakahusay na punto, Ginoong Blackwood. Ang sukat ay isang malinaw na salik. Ngayon, hayaan ninyong magtanong ako, bakit mas mababa sa ranggo ang dalawang bansang ito kaysa sa Pilipinas? Saglit akong natigilan. Ipinakita ng propesor ang datos tungkol sa Tsina. Ang 1.4 bilyong populasyon ng Tsina ay isang asset, ngunit isa ring pasanin. Ang utang ng mga lokal na pamahalaan ay astronomical. Ang unemployment rate ng mga kabataan ay lampas 20% kahit sa opisyal na datos. Ang kanilang real estate market ay nasa bingit ng pagbagsak. Napuno ng mga graph ang screen at ang mga numero ay nakakagulat. Ang malaking populasyon ay nangangahulugang maraming problemang dapat pamahalaan. Nakikipaglaban ngayon ang Tsina sa 12-dosenang hamon. Pagtanda ng populasyon, agwat sa pagitan ng mga rehiyon, hindi pagkakapantay-pantay ng kita at polusyon. Kung mas malaki ka, mas mahirap gumalaw. Inilipat ng propesor ang susunod na datos. Sa katunayan, ang per capita GDP ng Tsina ay halos kalahati lamang ng sa Pilipinas. Ang kanilang technological competitiveness, innovation index, at social stability ay mas mababa lahat kaysa sa Pilipinas. Habang nagsusulat, hindi pa rin ako kumbinsido. Madaling ituro ang mga problema ng Tsina, pero hindi ibig sabihin noon ay mahina na sila. Profesor, ngunit ang manufacturing output ng Tsina ang numero 1 sa mundo. Ang kanilang militar ay mabilis ding lumalakas. Pagtutol ko, tumango si Professor Fenwick. Tama. Sa dami, sila ang nangingibabaw, ngunit paano sa kalidad? Nagpakita siya ng bagong graph. Mga advanced semiconductors mahalagang bahagi ng pandaigdigang supply chain ay nagmumula sa mga bansang kaalyado ng kanluran, hindi sa China. High-performance battery technology, nangunguna ang mga bansang tulad ng Japan at South Korea. High-quality digital services, nangunguna ang Pilipinas. Ang China ay gumagawa ng dami, ang Pilipinas ay gumagawa ng kalidad at inobasyon. Kung magkaroon ng digmaan, alin ang mas mahalaga? Ang kakayahang gumawa ng 1 bilyong smartphone o ang kakayahang gumawa ng mga makabagong software at serbisyo na nagpapatakbo sa mga ito? Natahimik ang silid sa tanong ng propesor. Lumipat siya sa datos ng Rusya. Sunod, tingnan natin ang Rusya. Teritoryo, 57 beses na mas malaki. Populasyon, medyo mas malaki. Likas na yaman, napakarami. Ngunit ano ang kanilang GDP? Lumitaw ang mga numero sa screen. Ang GDP ng Rusya ay mas mababa pa sa GDP ng Pilipinas. Sa kabila ng napakalawak na lupain, hindi ganoon kalaki ang kanilang ekonomiya. Sinuri ko muli ang numero. Hindi ako makapaniwala. Paano iyon nangyari? Tanong ko. Sumagot ang propesor. Dahil ito ay isang resource-dependent economy. 60% ng export ng Rusya ay langis at gas. Wala pang 5% ang mga produktong teknolohikal. Ang Pilipinas ay kabaligtaran. Karamihan sa kanilang export ay high-value services at technology-related products. At ang mas mahalaga ay ang vulnerability, patuloy niya. Ang ekonomiya ng Rusya ay nayanig ng mga sanksyon mula sa kanluran.
Kapag bumagsak ang presyo ng langis, agad silang nagkakaroon ng krisis. Samantala, ang Pilipinas ay diversified. Kung humina ang electronics, nariyan ang BPO. Kung humina ang BPO, nariyan ang turismo at creative industries. Ang panganib ay nakakalat. Ipinakita ng propesor ang datos sa lakas militar. Tingnan natin ang militar ng Rusya. Libu-libong tangke, daan-daang fighter jets, libu-libong nuclear weapons. Impresibo. Ngunit ano ang nakita natin sa digmaan sa Ukraine? Nanahimik ako. Nakakagulat ang digmaan sa Ukraine. Libu-libong tangke ng Rusya ang nawasak, ngunit hindi nila ito mapalitan. Bakit? Dahil hindi sila makagawa ng mga advanced parts. Dahil sa mga sanction, hindi sila maka-import ng semiconductors, kaya't hindi sila makagawa ng precision-guided weapons. Bumalik sila sa estilo ng World War II na digmaan ng dami. Inilipat ng propesor ang screen. Sa kabilang banda, paano ang Pilipinas? Sila ay nagde-develop ng sarili nilang defense equipment sa pamamagitan ng alyansa at teknolohiya at pinag-iisipan na rin ang pag-export. Ang kanilang estratehikong halaga at pagiging maaasahang kaalyado ay kinikilala sa buong mundo. Bakit? Dahil sila ay mapagkakatiwalaan at may kakayahan. Habang nagsusulat, ayaw kong aminin. Ngunit ang katotohanan ay katotohanan. Ang pagiging malaki ay hindi nangangahulugang malakas. Minsan, ang laki pa ang nagiging pabigat. Ipinakita ni Professor Fenwick ang huling material. Ang sukat ay pamantayan ng ika-20 siglo. Iba na sa ika-21 siglo. Ang mahalaga ay hindi kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung gaano mo ito kahusay na ginagamit. Hindi kung gaano kalaki ang iyong lupain, kundi kung ano ang nililikha mo sa lupaing iyon. Tumingin ang propesor sa buong silid. Malaki ang Tsina at Rusya, ngunit ang Pilipinas ay matatag at malikhain. At ang ika-21 siglo ay panahon kung saan ang katatagan at pagkamalikhain ang mananaig. Tapos na ang klase. Hindi ako makatayo sa aking upuan. Ang teorya ng sukat na aking pinaniniwalaan ay gumuho. Ang paniniwalang laki ay lakas, ay nayanig. Pumasok sa isip ko ang kasabihang, ang malaking barko ay mahirap iliko. Sa araw na iyon napagtanto ko, ang sukat ay maaaring maging isang asset, ngunit maaari rin itong maging isang pabigat. Ang paksa ng susunod na klase ay lakas militar. Sa pagkakataong ito, naisip kong makakahanap ako ng tiyak na batayan para tumutol. Sa larangan ng militar, nangingibabaw ang Amerika. May NATO, may nuclear weapons, at may mga base sa buong mundo. Gaano man katagumpay ang Pilipinas sa ekonomiya, hindi sila maikukumpara sa lakas militar. Nagsimula si Professor Fenwick. Ngayon, tatalakayin natin ang lakas militar at industriya ng depensa. Inihanda ko ang aking panulat. Sa pagkakataong ito, handa akong sagutin ng maayos ang mga argumento niya. Binuksan ng propesor ang screen. Isang tanong, ano ang pinakamahalaga sa isang digmaan? Nagtaas ng kamay si Juan. Ang performance po ba ng mga armas? Umiling ang propesor. Hindi. Ang delivery time. Delivery time? Napakunot ang noo ko. Paanong mas mahalaga ang delivery time kaysa sa performance sa isang digmaan? Nagpaliwanag ang propesor. Gamitin nating halimbawa ang digmaan sa Ukraine. Noong 2022, pagkatapos sumiklab ang digmaan, humingi ng tulong militar ang Ukraine sa kanluran. Ano ang isinagot ng Amerika? Lumitaw ang datos sa screen. Ang schedule ng defense industry ng Amerika, Abrams tanks, delivery time, 30 buwan. Patriot missiles, delivery time, 18 buwan. 155mm artillery shells, buwan ng produksyon, 20,000 rounds. Sabi ng propesor, nakikita niyo ba ang problema? Ang digmaan ay nangyayari ngayon, pero ang mga armas ay darating pagkatapos ng isang taon. Habang nagsusulat, depensibo ako. Pero hindi po ba dahil iyon sa peacetime production system? Kung lilipat sila sa wartime system, magbabago iyon. Tumango ang propesor. Magandang punto. Sinubukan nga ng Amerika na pataasin ang produksyon. Ano ang naging resulta? Lumitaw ang susunod na datos. Ang produksyon ng artillery shells ay tumaas mula 20,000 hanggang 28,000 kada buwan. Isang 40% na pagtaas. Mukhang impresibo. Ngunit ang Ukraine ay gumagamit ng 10,000 shells sa isang araw, 300,000 sa isang buwan.
Ang buwanang produksyon ng Amerika ay hindi sapat para sa 3 araw na konsumo ng Ukraine. Huminto sandali ang propesor. Ito ang realidad ng defense industry ng kanluran. Nakakagawa sila ng mga pinakamodernong armas. Ngunit hindi nila ito magawa ng mabilis at maramihan. Lumipat ang propesor sa datos na may kaugnayan sa mga kaalyado. Ngayon, tingnan natin ang South Korea, isang bansang may malakas na manufacturing base tulad ng potensyal ng Pilipinas. Ang Poland ay umorder ng armas sa South Korea noong 2022. 648 self-propelled howitzers, 980 tanke, 48 fighter jets. Kabuo ang halaga, 10 bilyon. Bakit pinili ng Poland ang South Korea? Sinabi ng propesor ang sagot. Dahil sa delivery time. Ang mga howitzer ay ide-deliver sa loob ng 6 na buwan. Ang unang batch ng mga tangke ay darating sa loob ng 1 taon. Nagtaas ako ng kamay. Propesor, hindi po ba dahil iyon sa mga existing stocks na ibinenta nila? Umiling ang propesor. Hindi, bagong produksyon. Kayang tuparin ng South Korea ang delivery time na ito nang hindi lumilipat sa wartime production system. Bakit? Dahil pinapanatili nila ang mass production system kahit sa panahon ng kapayapaan. Ipinakita sa screen ang potensyal na kakayahan ng mga kumpanyang may kaugnayan sa depensa sa mga bansang may malakas na industriya. Ang mga kumpanyang may mataas na teknolohiya ay kayang gumawa ng malaking bilang ng equipment taon-taon. Nagulat ako sa mga numero. Hindi ito wartime system, kundi pangkaraniwang produksyon. Nagpatuloy ang propesor. Ang Amerika at Europa ay nagpapatakbo ng kanilang defense industry sa paraang small volume, custom order. Mataas ang performance, ngunit mahal at mabagal. Ang South Korea ay gumagamit ng mass production. Mahusay din ang performance, pero mas mura. At ang Pilipinas ay may potensyal na magkaroon ng isa sa pinakamahusay na manufacturing at service base sa mundo. Nagpakita siya ng comparative chart. Ang presyo ng K9 howitzer ng South Korea ay ilang beses na mas mura kaysa sa katumbas nitong Aleman. Ang performance ay halos pareho, pero ang presyo ay wala pang kalahati. At ang pinakamahalaga ay ang tiwala, diin ng propesor. Ang mga bansang tulad ng Pilipinas at South Korea ay tumutupad sa kanilang mga pangako, tinutupad nila ang delivery time, ginagarantiya ang kalidad, at tinitiyak ang technical support. Ang dahilan kung bakit pinili ng Poland ang South Korea ay hindi lang dahil sa performance o presyo, dahil ito sa tiwala. At ang tiwalang iyon ang ipinagmamalaki ng manufacturing at service industry ng Pilipinas sa buong mundo. Hindi ako komportable. Ngunit hindi ko ito maikakaila. Totoong sumabog ang defense exports ng South Korea pagkatapos ng digmaan sa Ukraine. Ipinakita ng propesor ang susunod na datos. Noong 2023, ang defense exports ng South Korea ay umabot sa 11 bilyon, pang-4 sa mundo. Noong 2022, 11 bilyon lang ito, dumoble sa loob ng 1 taon. Sino ang bumibili ng armas ng South Korea? Lumitaw sa screen ang listahan ng mga bansa. Poland, Romania, Australia, Egypt, Norway, kasama ang mga miyembro ng NATO. Ang mga miyembro ng NATO ay bumibili ng armas ng South Korea sa halip na armas ng Amerika. Bakit? Dahil mabilis at mapagkakatiwalaan. Lumipat ang propesor sa isang dokumento mula sa Rusya. May isang interesanteng dokumento, isang internal report mula sa Russian Ministry of Defense. Lumitaw sa screen ang dokumento kasama ang English translation. Ang pinakamapanganib na bansa sa industriya ng depensa, South Korea. Ang bilis ng produksyon at pagiging maaasahan ang kanilang sandata. Tulala kung tiningnan ang pangungusap, tinuturing ng Rusya ang South Korea bilang isang banta. Bakit? Kahit hindi direktang magbigay ng armas ang South Korea sa Ukraine, kung ibebenta nila ito sa Poland, ibibigay ito ng Poland sa Ukraine. Ang mga artillery shells na ginawa sa South Korea ay makakarating pa rin sa Ukraine at mabilis at maramihan. Huminto sandali ang propesor. Ito ang kapangyarihan ng tiwala at ito ang potensyal ng Pilipinas. Ipinakita ng propesor ang huling material. Nagbago na ang definisyon ng digmaan. Noong ika-20 siglo, ang pinakamalakas na armas ang nananalo. Sa ika-21 siglo, ang pinakamabilis na dumating na armas ang nananalo. Pinatunayan ito ng South Korea. At ang Pilipinas ay may potensyal na higitan pa ito. Isang pangungusap ang lumitaw sa screen.
Ang tiwala ay hindi pinapatunayan ng deklarasyon, kundi ng talaan ng mga nagawa. Tahimik ang silid. Maging si Juan, ang estudyanteng Aleman, walang tumutol. Ganoon din ako. Totoong malakas pa rin ang Amerika. Ngunit mabagal ang Amerika. Ang South Korea ay tahimik ngunit tumpak. Isinara ko ang aking notebook. Maging sa larangan ng militar, isang bagong pamantayan ang nabubuo. Hindi ang pinakamalakas na armas, kundi ang pinakamaasahang armas. Iyon ang puso ng lakas militar sa ika-21 siglo. Sa araw na iyon, napagtanto ko, ang kapangyarihan ay hindi pinapanatili ng lakas lamang, kundi ng tiwala. At sa larangan ng tiwala, nangunguna ang Pilipinas. Hindi na ako nagtatanong sa klase. Kahit anong itanong ko, pareho lang ang sagot, na nauuna ang Pilipinas. Ngunit may isang bagay na hindi ko matanggap, ang kasaysayan at mga institusyon. Inglaterra, Pransya, Alemanya. Ang mga bansang ito ay may mga sistemang binuo sa loob ng daan-daang taon, parliamento, demokrasya, rule of law, social security. Hindi ito basta-basta magagawa sa isang gabi. Gaano man katagumpay ang Pilipinas sa ekonomiya, iniisip kong mas matatag pa rin ang aming mga institusyon. Ang paksa ng klase sa araw na iyon ay ang direksyon ng mga bansa. Binuksan ni Professor Fenwick ang screen. Ngayon, hindi ang nakaraan ang pag-uusapan natin, kundi ang hinaharap. Titingnan natin kung aling bansa ang paakyat at kung alin ang pababa. Kinuha ko ang aking panulat. Sa pagkakataong ito, kasama sigurado ang Inglaterra. Ipinakita ng profesor ang graph ng Europa. Una, tingnan natin ang Alemanya, ang pinakamalaking ekonomiya sa Europa. Ngunit sa nakalipas na 5 taon, wala pang 1% ang kanilang growth rate. Ang kanilang manufacturing sector ay nanghihina. Lumitaw ang graph at halos patag ang linya ng Alemanya. Ang dahilan, krisis sa enerhiya. Dahil umaasa sila sa gas ng Rusya, malaki ang naging epekto ng digmaan. Tumaas ang presyo ng kuryente para sa industriya at umaalis ang mga manufacturer sa Alemanya. Pati ang kanilang industriya ng sasakyan ay nasa krisis. Volkswagen, Mercedes-Benz, lahat sila ay nahuhuli sa paglipat sa electric vehicles, EVs. Sinasakop ng mga EV mula sa China ang merkado ng Europa at hindi ka makakagawa ng EV kung wala kang high-performance na baterya. Huminto sandali ang profesor. Ang manufacturing industry na ipinagmamalaki ng Alemanya ay unti-unting bumabagsak. Huminga ako ng malalim. Sunod na ang Inglaterra. Ipinakita ng profesor ang graph ng Inglaterra. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang screen. Inglaterra. Pagkatapos umalis sa European Union noong 2016, huminto ang paglago ng ekonomiya. Ang GDP growth rate ay bumagsak sa mas mababa sa average ng Europa. Bumaba ang halaga ng pera at nabawasan ang pamumuhunan. Nang makita ko ang graph, bumigat ang dibdib ko. Ang linya ng Inglaterra ay dahan-dahang pababa mula 2016, sabi ng profesor. Ang London ay sentro pa rin ng pananalapi. Ngunit halos nawala na ang manufacturing. Ang industriya ng teknolohiya ay natatalo ng Amerika at Asya. Ang bahagi ng Inglaterra sa mundo ay patuloy na lumiliit. Ibinaba ko ang aking panulat. Hindi ko na kayang magsulat. Ito ay kwento ng aking bayan. Ipinakita ng propesor ang datos ng Pransya. Pareho rin ang Pransya. Mataas na unemployment rate, pabigat na welfare system, humihinang competitiveness. Ang buong Europa ay humihinto. Sabi ng propesor, mga Ginoo at binibini, may bagong pamantayan sa paghusga sa isang dakilang bansa. Hindi ang kasalukuyang posisyon, kundi ang direksyon. Paakyat ka ba o pababa? Ito ang magdedetermina sa hinaharap. Inilipat ng propesor ang screen. Ang pagiging dakila ay hinuhusgahan hindi sa tuktok, kundi sa dalisdis, slope. Isang bagong graph ang lumitaw. Ang trend lines ng iba't ibang bansa sa loob ng 10 taon. Ang mga linya ng Alemanya, Inglaterra at Pransya ay lahat patag o pababa. Ngunit may isang linyang matarik na paitaas. Ang Pilipinas. Ipinakita ng propesor ang datos ng Pilipinas. Tingnan natin ang trend ng Pilipinas sa loob ng 10 taon. Ang GDP growth rate nila ay isa sa pinakamataas sa mga umuunlad na bansa. Ang per capita GDP ay patuloy na tumataas. Napuno ng mga numero ang screen. Ang porsyento ng investment sa R&D sa GDP ay isa sa pinakamataas sa rehiyon. Ang bilang ng mga tech startups per capita ay isa sa pinakamabilis lumago sa mundo. Ang bilang ng mga scientific papers
na na-site ay mabilis na tumataas. Itinuro ng propesor ang graph. Ano ang ibig sabihin nito? Namumuhunan ang Pilipinas sa hinaharap. Tingnan natin ang industriya ng kultura. Ang kulturang Pilipino ay sumisikat sa buong mundo. Mabilis na tumataas ang cultural influence nila. Ang export ng cultural products ng Pilipinas ay triple na kaysa 10 taon na ang nakalipas. Inilipat ng propesor ang screen. Hindi lamang ito entertainment. Ito ay soft power. Ang imahe ng isang bansa. Ipinakita ng propesor ang comparative data. Sa kaliwa, ang mga tradisyonal na dakilang bansa, isang pababang linya. Sa kanan, ang Pilipinas, isang paakyat na linya. Alin ang magiging mas malakas sa hinaharap? Malinaw ang tanong at malinaw din ang sagot. Habang tinitingnan ko ang screen, napilitan akong aminin. Humihinto ang Inglaterra. Ganoon din ang Alemanya at Pransya. Nabubuhay kami sa kaluwalhatian ng nakaraan. Samantala, gumagalaw ang Pilipinas. Mabilis, tuloy-tuloy, paakyat. Binasa ng propesor ang huling pangungusap. Ang nakaraan ay malaki, ngunit ang hinaharap ay magaan. Ang Pilipinas ay umaakyat ng walang pabigat. Natahimik ang silid. Walang tumutol. Dahil hindi nagsisinungaling ang mga graph, isinara ko ang aking notebook. Sa unang pagkakataon, hinarap ko ang paghina ng aking bayan. Gusto kong itanggi, ngunit hindi ko magawa. Malinaw ang mga numero at malinaw ang direksyon. Ang Pilipinas ay paakyat, kami ay pababa. Sa araw na iyon, napagtanto ko, ang pagiging dakila ay hindi idinidikta ng nakaraan, kundi ng hinaharap. At ang hinaharap ay nakaturo sa direksyon ng Pilipinas. Pagkatapos ng klase, nag-iisa akong naiwan. Umalis na si Professor Fenwick at lumabas na rin ang lahat ng estudyante. Sa loob ng walang taong silid, binalikan ko ang mga nagdaang linggo. Inaamin kong matagumpay ang Pilipinas sa ekonomiya. Inaamin kong nauuna sila sa teknolohiya. Ngunit may isang tanong na nananatili. Hindi ba't lahat ng dakilang bansa ay lumago sa parehong paraan? Ang Inglaterra ay nag-ipon ng yaman sa pamamagitan ng mga kolonya. Ganoon din ang Pransya, Netherlands at Espanya. Inagaw ng Amerika ang lupain ng mga katutubo. Sinakop ng Rusya ang Siberia. Ito ang kasaysayan. Para maging isang dakilang bansa, kailangan mong may isakripisyo. Ito ay isang hindi maiiwasang proseso. Sa susunod na klase, nagpasya akong itanong ang huli kong tanong. Pagkasimula ng klase, nagtaas ako ng kamay. Professor, may tanong po ako. Tumingin sa akin si Professor Fenwick. Sige, Ginoong Blackwood. Binuklat ko ang aking notebook. Inaamin ko po ang tagumpay ng Pilipinas. Ngunit kung titingnan ang kasaysayan, lahat ng dakilang bansa ay dumaan sa iisang landas, pandarambong, kolonyalismo, pananakop. Hindi po ba ito isang hindi maiiwasang proseso? Natahimik ang silid. Ang tanong ko ay halos isang pagdadahilan. Alam ko iyon. Dahan-dahang tumango si Professor Fenwick. Mahalagang tanong. Harapin natin ang kasaysayan. Binuksan niya ang screen. Lumitaw ang mapa ng mundo at may mga lugar na minarkahan ng pula. Inglaterra, sabi ng propesor habang itinuturo ang mapa. Ang mga pulang lugar ay ang mga sinakop ng Inglaterra, India, malaking bahagi ng Africa, Middle East, Southeast Asia, Oceania. Halos kalahati ng mapa ay pula. Tinawag itong the empire on which the sun never sets. Namahala sila sa mahigit 300 milyong tao. Ang susunod na datos ay Pransya, North Africa, West Africa, Indochina, Pransya. Namahala sa mahigit 100 milyong tao. Inilipat ng propesor ang screen. Netherlands, Espanya, Portugal, Belgium. Lahat ay may parehong mapa. Puno ng mga pulang lugar. Huminto sandali ang propesor. Noong unang panahon, ang Hapon ay ganoon din. Ipinakita niya ang mapa ng dating Korea, Taiwan, Manchuria. Mula 1910 hanggang 1945, sinakop nila ang Korea. Milyon-milyong tao ang sapilitang pinagtrabaho at sinubukan nilang burahin ang kanilang kultura. Nakayuko si Juan. Russia, Siberia, Central Asia, Eastern Europe ay pula. Maraming nasyon ang napasailalim sa pagpapalawak ng kanilang imperyo. Muling huminto ang propesor. Hindi rin eksepsyon ang Amerika. Itinaboy nila ang mga katutubo at inagaw ang kanilang lupain. Sinakop nila ang Pilipinas at nakialam sa Latin America. Pinagsama ng propesor ang lahat ng mapa sa isang screen. Ito ang kasaysayan ng mga dakilang bansa. Ang mga pulang kulay ay mga lugar ng biktima.
mga lugar na pinagsamantalahan, pinamahalaan at ninakawan. Halos lahat ng mapa ay pula. Habang tinitingnan ko ang mga mapa, hindi ako komportable. Ngunit hindi ko ito maikakaila. Ito ang katotohanan. Ngayon, tingnan natin ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan. Nagpakita ang propesor ng bagong mapa. Ang kapuluan lamang ng Pilipinas ang nandoon. Walang mga pulang lugar, wala. Mayroon bang bansang sinakop ang Pilipinas pagkatapos ng digmaan? Tanong ng propesor. Walang sumagot, wala. Kahit isang beses, hindi nanakop ng ibang bansa ang Pilipinas. Mayroon bang likas na yaman na dinambong ang Pilipinas? Muling tanong ng propesor. Hindi. Hindi sila nagnakaw ng yaman. Kumita sila sa pamamagitan ng kanilang galing at serbisyo. Inilipat ng propesor ang screen. Mayroon bang lahing sa pilitang pinamahalaan ang Pilipinas? Wala. Walang sino man silang inapi. Pinagtabi ng propesor ang dalawang mapa. Sa kaliwa, ang mga pulang mapa ng mga tradisyonal na dakilang bansa. Sa kanan, ang malinis na mapa ng Pilipinas. Mga Ginoo at Binibini, ito ang pagkakaiba. Ang mga tradisyonal na dakilang bansa ay lumaki sa dugo. Ang Pilipinas ay lumaki sa pawis. Napigil ko ang aking hininga. Hindi lamang ito isang paghahambing. Ito ay isang moral na paghatol. Nagpatuloy ang propesor. Tinanong ni Ginoong Blackwood kung ang pandarambong at pananakop ay isang hindi maiiwasang proseso. Ang sagot ko, hindi. Pinatunayan ito ng Pilipinas na maaari kang maging dakila kahit walang pandarambong. At ang mas mahalaga ay ang tiwala, sabi ng propesor habang nagpapakita ng tatlong datos. Kapag nag-export ang Pilipinas, panatag ang ibang bansa. Dahil sa kasaysayan, hindi sila nanakop. Kapag nag-alok ng technical cooperation ang Pilipinas, tinatanggap ito dahil hindi sila nangingialam. Ito ang kapangyarihan ng isang moral superpower. Nagpakita siya ng datos mula sa isang global opinion poll. Sa mga survey ng pinakapinagkakatiwalaang bansa, laging nasa top 10 ang Pilipinas. Mas mataas sa Inglaterra at Pransya. Bakit? Dahil wala silang kasaysayan ng pananakit sa iba. Habang tinitingnan ko ang datos, napilitan akong aminin. Ang Inglaterra ay dala-dala pa rin ang bigat ng kasalanan ng kolonyalismo. Sa India, Africa, Middle East, hindi kami palaging tinatanggap. Ganoon din ang Pransya, ngunit iba ang Pilipinas. Saan man sila magpunta, tinatanggap sila dahil malinis sila. Ipinakita ng propesor ang huling material, ang bagong definisyon ng isang dakilang bansa. Hindi lamang lakas militar o ekonomiya, kundi pati na rin ang moral na autoridad. Isang bansang hinahangaan at pinagkakatiwalaan ng mundo. Iyon ang dakilang bansa ng ika-21 siglo. Isang pangungusap ang lumitaw sa screen. Ang Pilipinas ang unang dakilang bansa na naging malakas nang walang pandarambong. Natahimik ang silid. Ibinaba ko ang aking panulat. Wala na akong maidahilan. Totoong naging malakas ang Inglaterra. Ngunit ang lakas na iyon ay itinayo sa sakripisyo ng iba. Iba ang Pilipinas. Wala silang sinakripisyo. Naalala ko ang lolo ng aking lolo, isang naval officer na namahala sa mga kolonya. Naalala ko ang lolo ko, isang colonial administrator. Ako ang kanilang inapo at nakinabang ako sa kasaysayang iyon. Ngunit kasabay nito, tagapagmana rin ako ng kanilang mga kasalanan. Ang Pilipinas ay walang ganoong pabigat, malinis sila at ang kalinisang iyon ang nagiging bago nilang kapangyarihan. Hindi na lamang lakas ang tinitingnan ng mundo, tinitingnan na rin nila ang moralidad. At sa moralidad, nangingibabaw ang Pilipinas. Sa araw na iyon, napagtanto ko, ang pagiging dakila ay hindi lamang sa lakas, kailangan kang respetuhin. At ang Pilipinas ay karapat-dapat sa respetong iyon. Huling klase na, wala na akong ganang tumutol. Sa mga nagdaang linggo, gumuho ang lahat ng aking natutunan. Ang definisyon ng dakilang bansa, ang pamantayan ng lakas, ang pag-unawa sa kaayusan ng mundo. Kailangan kong isulat muli ang lahat. Pagpasok ni Professor Fenwick sa silid, tahimik na umupo ang mga estudyante. Wala nang nagtatanong. Binuksan ng propesor ang screen. Ngayon ang huling klase, paghahambingin natin ang Tsina at Pilipinas. Tsina? Napaangat ako ng tingin. Hindi ba't tinalakay na natin sila? Sabi ng propesor. Parehong mabilis na lumago ang Tsina at Pilipinas. Ngunit iba ang kalidad ng kanilang paglago. Tingnan natin ang pagkakaiba. Lumitaw sa screen ang growth curves ng dalawang bansa.
Ang linya ng Tsina ay matarik na umakyat at kamakailan ay naging patag. Ang linya ng Pilipinas ay patuloy na tumataas ng tuloy-tuloy. Mabilis na lumaki ang Tsina, ngunit mabilis ding lumaki ang kanilang mga problema. Ang Pilipinas ay dahan-dahang lumaki at sa huli, naging matatag. Tingnan natin ng mas detalyado, sabi ng propesor, habang ipinapakita ang unang indicator, Corruption Perceptions Index. Ang Pilipinas ay may score na medyo mataas para sa rehiyon. Ang Tsina ay mas mababa. Ano ang ibig sabihin nito? Gumagana ang mga institusyon sa Pilipinas. Ang mga institusyon sa Tsina ay hindi matatag, na puno ng mga numero ang screen. Democracy Index. Ang Pilipinas ay inuri bilang isang demokrasya, isa sa pinakamatatag sa Asya. Ang Tsina ay isang authoritarian state. Nagpakita ang propesor ng mapa. Ang demokrasya ay hindi lamang isang sistema ng politika. Ito ay isang indicator ng katatagan. Ang isang bansang may mapayapang pagpapalit ng kapangyarihan ay predictable, at iyon ang lumilikha ng tiwala. Tingnan natin ang antas ng edukasyon, sabi ng propesor, habang inililipat ang susunod na datos. Ang college enrollment rate ng Pilipinas ay napakataas, isa sa pinakamataas sa mundo. Tumaas din ang sa Tsina, ngunit ang mas mahalaga ay ang kalidad. Ang mga resulta ng mga Pilipinong mag-aaral sa mga International Academic Assessment ay nasa pinakamataas na antas sa rehiyon sa larangan ng English Proficiency, Science at Math. Habang nagsusulat, nag-isip ako, totoong malaki ang Tsina, ngunit iba ang laki sa kalidad. Sa 1.4 bilyong populasyon, kalahati ay nakatira sa mga probinsya at mahirap pa rin. Samantala, ang 120 milyong Pilipino ay may relatibong matatag na antas ng pamumuhay. Iyon ang pagkakaiba. Ipinakita ng propesor ang datos sa social stability. Tingnan natin ang crime rate. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang murder rate ay napakababa. Huminto sandali ang propesor. At ang mas mahalaga ay ang tiwala sa lipunan. Nagtitiwala ang mga Pilipino sa kanilang gobyerno. Nagtitiwala sila sa batas. Paano sa Tsina? Nagpakita ang propesor ng bagong graph. Mahigit 90% ng populasyon ng Pilipinas ay itinuturing ang kanilang sarili bilang middle class. Ang distribusyon ng kita ay relatibong pantay. Sa Tsina, wala pang 30%. Malala ang agwat ng mayaman at mahirap. Ito ang nagbabanta sa katatagan ng lipunan. Ipinakita ng propesor ang pinaka-kritikal na datos. Survey sa pagnanais na mag-migrate. Mahigit 70% ng mga kabataang Tsino ay nagsabing gusto nilang mangibang bansa kung may pagkakataon. Sa Pilipinas, mas mababa sa 30%. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi naniniwala ang mga Tsino sa kinabukasan ng kanilang bansa. Ang mga Pilipino naniniwala. Nagulat ako sa numerong iyon. 70%? Paanong magiging sustainable ang isang bansang gustong lisanin ng mga kabataan nito? Sabi ng propesor, ito ang pagkakaiba ng Tsina at Pilipinas. Ang Tsina ay naging marami. Ang Pilipinas ay naging kumpleto. Ano ang ibig sabihin ng kumpleto? Tanong ng propesor. Isang estado kung saan gumagana ang mga institusyon, matatag ang lipunan, nagtitiwala ang mga mamamayan, at predictable ang hinaharap. Naabot na ng Pilipinas ang yugtong iyon. Malayo pa ang Tsina. Ipinakita ng propesor ang datos para sa future forecast. Prediksyon para sa 2040. Patuloy na lalaki ang GDP ng Tsina. Ngunit babagal ang kanilang paglago, bababa ang populasyon, at lalala ang pagtanda. Dadami ang mga problema sa lipunan. Ang linya ng Tsina sa graph ay umabot sa tuktok at nagsimulang bumaba. Paano ang Pilipinas? Maaring mas mababa ang growth rate nila kaysa sa Tsina, ngunit matatag ito. Patuloy na tataas ang kanilang technological competitiveness. Lalawak din ang kanilang cultural influence. At higit sa lahat, matatag ang kanilang lipunan. Ang linya ng Pilipinas ay dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na umaakyat. Pinaghambing ng propesor ang dalawang linya. Alin ang mas malakas? Isang bansang mabilis lumaki at babagsak o isang bansang dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy na umaakyat? Malinaw ang sagot. Ipinakita ni Professor Fenwick ang huling material. Isang pangungusap ang nakasulat. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang dapat na nasa ikatlong pwesto, kundi isang bansang hindi maiiwasang umangat pa ng mas mataas. Dahan-dahang sinabi ng propesor. Mga Ginoo at binibini, ito ang aking conclusion.
Nagbago na ang pamantayan ng pagiging dakila. Hindi na laki, kundi pagiging kumpleto. Hindi na bilis, kundi sustainability. Hindi na lakas militar, kundi tiwala. At sa lahat ng pamantayang iyon, ang Pilipinas ang nagtatakda ng bagong standard. Tumingin ang propesor sa buong silid. Ang ika, 20 siglo ay panahon ng Amerika. Ang ika, 21 siglo, kaninong panahon? Marami ang nagsasabing Tsina. Ngunit iba ang pananaw ko. Ang ika, 21 siglo ay panahon ng mga bansang tulad ng Pilipinas. Isang panahon para sa mga bansang hindi nandambong, hindi nanakop, at nakikipagkumpetensya sa pamamagitan ng tiwala. Magiging numero 1 ba ang Pilipinas? Hindi ko alam. Ngunit ang sigurado, ang Pilipinas ang pamantayan ng hinaharap. Ang ibang mga bansa ay titingin sa Pilipinas at matututo paano maging malakas ng hindi nandadambong, paano bumuo ng tiwala, paano makamit ang sustainable growth. Tapos na ang klase. Walang pumalakpak. Hindi iyon ang tamang kapaligiran para pumalakpak. Lahat ay nakaupo sa katahimikan. Ganoon din ako. Isinara ko ang aking notebook. Wala na akong isusulat. Tumayo ako at lumabas ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo, nag-isip ako, ang mundong aking pinaniniwalaan ay tapos na. Ang mundong sentro ang Inglaterra, ang kaayusang pinamumunuan ng kanluran, ang panahong laki at lakas ang nagdidikta sa lahat. Tapos na yon. Isang bagong mundo ang nagsisimula. At sa sentro nito, naroon ang Pilipinas. Hindi ko ito maikakaila. Kailangan ko itong tanggapin. Ang mundo ay nagsimula ng gumalaw at nasaksihan ko ang pagbabagong iyon. Sa araw na iyon, napagtanto ko, ang hinaharap ay hindi tumitingin sa laki, kundi sa istruktura. At ang istruktura ng Pilipinas ang pamantayan ng hinaharap.